Oh, panoorin natin to. Ito yung buong report. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Hindi maganda, dapat ano dyan, mainit na ulong gabi sa inyong lahat. Pinangalanan na mag-asawang Diskaya ang mga mambabatas, mga taga-DPWH at iba pang opisyal na humingi umano ng kickback sa mga hinawakan nilang proyekto. Kabilang sa kanila ang 17 kasalukuyan at dating kongresista. Sabi umano ng karamihan sa kausap nilang taga-DPWH para kay House Speaker Martin Romualdez at ako Bicol Party List Representative Elizalde Co ang pera. Nakatutok live si Maki Pulido. Maki. Sa gitna nga ng pagkakaipit, sa gitna ng mga issue ng mga questionable flood control projects, ay nagturo na ang mag-asawang Pacifico at Cesara Diskaya sa ikatlong pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Sa sinumpang salaysay na isinumite nila sa Senate Blue Ribbon Committee, pinangalanan ng mag-asawang Pacifico at Cesara Diskaya ang 17 dati at kasalukuyang congressman, isang regional director ng DPWH, 5 district engineer ng DPWH, isang undersecretary ng DPWH, dating undersecretary sa ilalim ng Office of the President at isang direktor ng Unified Project Management Office. Ilan nila sa mga ito ay personal umano nilang inabutan ng pera para hindi maipit ang kanilang mga kontrata sa gobyerno. Ayon sa mga Diskaya, 10 to 25% ng halaga ng kontrata ang hinihingi ng cash at walang resibong pinipirmahan. Matapos naming manalo sa mga bidding, may mga opisyal mula sa DPWS ang lumalapit sa amin para humingi at kumuha ng bahagi niya sa halaga ng proyekto. Ito ay binibigay namin sa kanila ng cash. Ang bawat transaksyon ay may karampatang voucher at ledger na nagsasaad ng mga araw at kung kailan nila ito natanggap. Meron din nilang kickback na inaabot nila sa Chief of Staff o staff ng politiko. Meron ding binabanggit lang nila ng mga nanghihinging taga-DPWH. Lumapit sa akin ang DPWH Project Engineer na si Angelita Garucha para kolektahin ang parte ni Kong Roman Romulo sa flood control projects noong 2022. Pagdating ng 2025, si District Engineer Aristotle Ramos ang sumunod na nagpakilala na bagman ni Kong Roman Romulo kung saan 30% ang kanyang hiningi ay para kay Kong Roman Romulo. Sinabi niya na walang magagawa dito dahil pondo ito galing sa unprogrammed funds at insertion galing sa taas. Karamihan umano ng kausap nilang taga-DPWH ay sinasabing ang pera ay para kay House Speaker Martin Romualdez at ako Bicol Party List Representative Elizalde Co, ang dating chair ng House Committee on Appropriations. Maging si dating Congressman Rillo, ilang beses umanong binanggit kay Diskaya na malapit niyang kaibigan si Speaker Romualdez at inaprubahan umano ng Speaker ang mga fund request niya. Sa tuwing umiinom kami sa Wine Story, sa BGC, at sa Shangri-La Mall. Madalas pa naman ako dyan. May pera pala dyan. Hindi, biro lang yan. Hindi pa ako nagpupunta dyan. Nasabi pa ni Kong Rillo na lahat ng kanyang request para sa pondo ay galing pa mismo sa unprogrammed funds at insertion na inaaprubahan ni Speaker. Ang tao ni Marvin Rillo na si Bogs Magalong ang pumupunta sa amin para kunin ang pera sa aming opisina. Binanggit din si Romualdez at Co ni Oswag Party List Representative Jojo Ang. Si Kong Jojo Ang naman lagi ring binabanggit sa lahat ng project sa kanya ay papondo ni Speaker at ni Saldi Co. Mataas ang hinihingi sa project, dagdag pa niya, hindi naman lahat ng pera ay para sa kanya, kundi para kay Speaker at kay Saldi Co. Sa computation ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Senator Rodante Marcoleta, lumalabas na 25% ng halaga ng proyekto ang para kay House Speaker Romualdez at Congressman Elizalde Co. 5% na parking fee naman ang para sa congressman na nabigyan ng proyekto ang distrito, 6% para sa Bids and Awards Committee, 7% para sa DPWH at tax na 7%. Ang matitira na lang daw para sa proyekto ay nasa 35 to 38%. Kaya kung 100 million pesos ang proyekto halimbawa, nasa 35 to 38 million pesos na lang daw ang panggastos para sa proyekto. Pero giit ni Diskaya kahit kaunti na lang ang natitira para sa proyekto, nagawa pa rin daw nila ito ng maayos. Napilitan umano silang magbigay ng kickback dahil sa sobrang panggigipit ng mga nabanggit na politiko.
12 meters ang kailangan na ibaon mo sa lupa. Ang problema, yung 12 meters, kinatay, ginawang 3 meters. Baka naman ganun ang project mo. Hindi ko po kayang sagutin, Mr. Chair, yung gawa po ng iba. Hindi, ikaw ang tinatanong ko. Na-example ko lang yung Mindoro. Baka ganun ang gagawin mo, may mali talaga. Hindi po, Mr. Chair. Kami na lang po ang nag-a-absorb ng maliit na kita. Ibig po sabihin, Mr. Chair, kesa wala kaming project, walang trabaho yung mga tauhan at empleyado namin, minabuti lang po namin na kumita na lang ng kahit na barya-barya lang. Kasabwat na ho ninyo yung district engineer at saka regional director. Paano po? Pati yung COA, kasabwat din ho ninyo. Magbubulag-bulagan na lang yung tatlong yun. I don't think 2% lang po ang kinikita nyo dito, 3%. Magpapakandahirap kayo, 2 to 3%. Kakayanin ba ng 2 to 3% yung mga sasakyan na binili nyo na pagkadami-dami po? I mean, that's way, unbelievable po. Your Honor, kaya po. Dahil 20... Alam mo, kanina yung mga way ng pagtatanong ni Erwin. Sorry medyo ako, nahahalata ako. Ewan ko kayo. Yung pagtatanong ni Erwin parang... Magaling si Erwin. Talagang diin na diin ng kasalanan ng mga kontraktor. Hindi, sa bagay, sabi nga nila, di ba, para makaiwas doon sa totoong issue, doon ka sa doon ka sa bumanat sa mga sa ganito, yung mga yan. Kasi ganoon ang nangyayari ngayon, mga kababayan. Ha? Tila talagang pinupuntirya etong mga kontraktor. Kaya nga kanina, na-observe ko lang. This is my personal opinion. Si Diskaya, nireveal ko sino talaga yung mga congressman na ulul. Di ba? Nireveal niya ko sino talaga yung mga nangihingi. Yung iba, tila parang nagbingi-bingihan, nagbulag-bulagan doon sa revelasyon ni Diskaya. At ang idinidiin pa rin, siya. Parang, ewan ko. Obserbasyon ko lang naman po yan. I might be wrong. Pero parang ganun ang ginawa ni Erwin Tulfo. 3 years naman po namin pinaghirapan po yun. Umutang umano ang mag-asawang Diskaya sa ilang mga taga-DPWH dahil na-freeze na nila ang kanilang bank account. Noong isang araw lang, nagsauli umano ng pera ang isang June. Driver ni Eduardo Virgilio, DPWH Regional Director ng Region 5. Itinanggihan ni Virgilio, sabay giit na James ang pangalan ng driver niya. Ipapatawag sa Senate hearing ang driver ng DPWH Regional Director. Na-freeze ng bangko ang mga account namin kahit wala pang court order ng AMLAC. Mukhang naramdaman niya na magsasalita na ako kaya sinauli po niya yung 25% plus parking fee. Kulang pa nga. Maliban kay Virgilio, nasa pagdinig din si dating DPWH District Engineer Henry Alcantara. Pareho nilang itinanggi ang akusasyon ni Diskaya. I never went to that office and I categorically say that those allegations mentioned by Mr. Diskaya, I did not receive those. I awarded to him last year one project, and that's a road project. I respectfully deny po na may tinanggap po ako galing sa kanya. Ang tanong, pwede bang maging state witness ang mag-asawang Diskaya? Pwede, sabi ni Justice Secretary Crispin Remulla, pero may mga kondisyon bukod sa dapat mapatunayan na hindi sila ang most guilty. Parang first principle na gagamitin natin dito. Kung meron silang nakukuhang perang hindi dapat, isauli nila sa Republika. Yun naman ang first condition natin lagi. Pahihirapan talaga para maging state witness, ano? Soli mo. Paano mo susoli? Nagastos na nga. Hindi, I mean, I understand dapat isoli. Siguro, kunin na lahat na yung mga gamit na natitira pa. Pero kung expect masoli lahat, napaka-imposible na nun. Hindi kumakain? Hindi nagbabakasyon? Hindi nagpapagas? Siguro sabihin mo, yung mga natitirang yaman nila, ibigay na nila, isoli nila. Then, mag-state witness sila. Yan, agree ako dyan, di ba? Pwede yan. Pero,
Hindi ano parang sabihin mo na lang na ayaw nyo. Di ba? Kasi para bagang pinahihirapan nyo pa. Sila na nga yung binuking na nga yung mga dapat bookingin. Tapos parang pahihirapan pa talaga sila mag-state witness. Hindi, alam nyo, mahirap tong ginagawa nila. Ha? Bakit? Kaliwat kanan ng libel na kakaharapin ng Diskaya. Kasi kailangan mong patunayan lahat ng sinabi mo. At pag hindi mo napatunayan yan, libelous yan. Di ba? Ang tindi na nun, mga kababayan. Pambihirang buhay, oo. I mean, that is already hard. Plus, the safety, mahirap na lalo yun. Diba? Sabi nga ni Chis Escudero, you mention the name that should not be mentioned. Napakahirap na hunong ganong klaseng bagay. Talagang dali ka na doon, ladies and gentlemen. Tapos pahihirapan niyo pa maging state witness. Diba? Parang, di wag na lang. Parang ganon. Alam nyo, ganito na lang. Okay? Ganito na. Tama na. Tama na. Ako na nagsasabi. Tama na. Wag na nating solusyonan tong putang inang korupsyon sa Pilipinas. Wag na. Ayaw nyo naman Wag na lang. Ayaw nyo naman. Nakakainit kayo ng ulo. May nagsasalita na nga tungkol sa korupsyon. Papalitan ng Senate President. Papalitan yung Blue Ribbon. Tapos ito, pahihira. Wag na. Ayoko na. Lukuhan to Alam mo, naglulukuhan na lang tayo. Tigil na natin to. Tigil na. Ayoko na. Yan ang banateros. Joke lang po. Kayo naman masyado naman ka-excited. Umiinit ang ulo ko. Hindi, kasi nakakainit ng ulo Di ba? Nakakainit ng ulo. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban.
sa harap ng kamera, walang halong